Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Oh, teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Yun, magandang araw po mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Pagpasensyahan nyo na po, ngayon lang po tayo nakapag-upload kasi sa sobrang busy po ng schedule nung nakaraan. At hopefully, tuloy-tuloy na po itong video natin sa ating actual tutorials and explanations. At ang topic natin ngayon ay about sa speakers and compression drivers. I-explain ko po kung saan po ito ginagamit, ano po ang function nito, at yung mga tips sa pag-upgrade ng speakers. Umpisa natin dito sa malaki, 21 inches. Brand is X-Line. Model Bulldozer XL2160T. Wattage 10,000 watts. 10,000 watts po yan. Bakit 10,000 watts? Kasi una sa basehan dito yung kanyang voice coil. Kita nyo naman, 7 inches yung kanyang voice coil. Kita nyo, maluwag yung kamay ko, malaki ng butas nya. Tapos yung kanyang magnet, triple magnet. Tapos yung kilo nito, estimated mga 60, more or less 60. Sobra pa kasi hindi kaya ng isang tao. Tapos yung kanyang damper or spider, yung may ipit na rin, nakascrew po yan. Yan, may screw, ipit na ipit talaga. Tsaka yung kanyang cone, sobrang tigas. Sensya nyo na, naalikbukan na dito. Hindi na asikaso. Hopefully by next month, malagyan na natin ng box to. At abangan nyo yung video ng sound check. Ito nga po yung cone nya, sobrang tigas. Ito po yung speaker na suitable for extreme battle use. At ito yung speaker talaga na tamang-tama gamitin sa MCB. Hindi po yung mga 500 watts saka instrumental lang. At kung mapapanood nyo po sa mga videos ang lalakas na mga sound system sa Battle of the Sounds, karamihan ito yung gamit na speakers. At yung iba malalaki pa. Kaya malakas po talaga yung bass nila. Hindi po yan tunog lato-lato. Kung sa video lang po yung babasihan nyo, hindi nyo po talaga ma-appreciate. Pero kung sa personal, iwan ko na lang kung magsasabi ba kayo na tunog lato-lato. Yun yung sinasabi nila na libre masahe. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung speaker. Imposible naman magtunog lato-lato pa ito. Kahit ano kapangit yung setup mo, babayo talaga to. Tingnan nyo naman. Sa malaki ng magnet tsaka sa bigat ng speaker na ito, mabigat din yung bass nito. At sa pag-upgrade, may ina-upgrade sila dito. Upgrade nito yung voice coil, nilalagyan yung magnetic wire. Tapos yung kanyang yung suspension, minsan dinudublihan nila para mas lalong tumibay. Kasi sa Battle of the Sounds, bakan po talaga, sunugan, habulan ng tunog. For pang bahay lang, hindi po recommended. Pero kung gusto nyo pang bahay, nasa sa inyo na yan, pera nyo yan. Kung merong ibang gamit to pang bahay, pero more on battle use to. Next natin is ito, Live Pro 12. Tingnan nyo naman yung diferensya. Yun, from 21 to 12 inches. Pasensyahan nyo na, ito lang yung sample natin eh. Ito ay
Live Pro 12, Model Pro 12 1000 PA, power is 1000 watts. Kanyang voice coil is 4 inches and double magnet. At ginagamit po ito mga Battle of Class B mini sound dito sa Iloilo. May gumagamit din dito sa battle. At karamihan, ito ginagamit sa mga kanilang pangbahay na setup. Madami yung gumagamit nito kasi tested and proven yung speaker na ito. Maganda po talaga to sa sub. Okay na okay din po ito sa MCV at saka sa CV. Ito yung kadalasan makikita sa mga small setup na CV at saka MCV. Okay din po ito sa subscope at kahit anong klaseng box. Frequency nga lang nito, medyo hindi niya makuha yung mga lower frequency. Kasi higher bass frequency yung nito, yung kanyang range. Kung gusto nyo yung mga deep bass, saka yung mga gapang, yung speaker na piliin nyo yung mga subwoofer. Yung kanyang edging is kita nyo yung parang isa lang na malaki. Ito ay more on higher bass frequency, ganito mga speaker. Tapos next natin ay itong JBL. Ito po ay original JBL. Makikita nyo mayroon pa siyang mayroon pa siyang, focus natin, serial number. Ito po ay original, hindi po yung sa mga Shopee, sa mga gilid-gilid na makita nyo ngayon na tag 3.5. Ito po original po talaga na JBL from US. At makikita nyo yung difference. Mababa ito, mataas yung itong Live Pro. Ito kasi more on ginagamit sa mid-bass. Tsaka kita nyo malambot yung konya kumpara dito sa Live Pro na matigas. Tsaka na-treat ko na ito. May buyer na din ito. Paunahan lang kung sino makauna kumuha. Tapos ito JBL is more on mid-bass. Hindi po tinitreat yung cone niya kasi hindi po advisable i-treat yung cone pag gagamitin nyo sa vocals kasi mag-iiba po yung frequency response niya kasi bibigat yung cone pag na-treat na. At hindi po naman masyadong magalaw pag sa vocals kaya okay lang yung stock niya na cone. Huwag nyo na pong palitan. And maganda po talaga ang quality pag original. And next po natin is ang compression driver unit or tweeter. Ito po ay Kevlar. Dito pa. Baliktad. Medyo mabigat din. T800. Focus natin. Yun. Yan, kompleto yung kanyang specs. Ganito dapat yung specs. Iwan ko sa iba. Kita nyo ngayon is wala na, wattage na lang. Ito po yung kompletong specs dapat ng speaker. Meron tayong impedance, meron sensitivity, may frequency response. Kita nyo 500 Hz to 20 kHz. So, pang high frequency siya. RMS power. Wow, RMS. Ito 600 watts po. Yan po yung complete specs ng speaker. Iba kasing speaker, wala po siyang complete specs. Nasa user's manual lang or sa kanyang datasheet sa pagbili nyo. Pero pag second hand kayo bibili, wala na. Wala nang user's manual. Ito nga po ay compression driver unit. Kita nyo, 2 inches ata yung throat na ito. Tapos, ito nilalagay dito sa horn. Wala pang butas to. Yan, itatapat lang yan dyan sa butas, bubutasan, tapos lalagay. Ito kadalasan ginagamit na horn sa mga king mobile, yung mga aluminum casting kasi maganda yung kalansing nito kasi sa plastic tsaka fiber. At yan lang po ang advice ko sa kung gusto nyo mag-upgrade
Na-upgrade nila yung voice coil, nilalakihan yung magnetic wire. Tapos treat sa cone kung gagamitin nyo sa sub. Kung sa mid frequency, so vocals, huwag na po i-treat. And minsan sa damper, dinudublihan nila. And sa suspension pag medyo malambot na. Yun lang po, wala na pong madaming chichiburichi dyan sa pag-upgrade ng speaker. Yan lang po yung mga importanteng factors na ating i-consider sa pag-upgrade ng ating mga speakers. And mid and tweeter as is na po yan. No need to upgrade na kasi mas habol natin sa mid-high frequency is quality. Sa sub naman yung intensity. Kaya yan po yung ating pagkatandaan. Hindi po yung palaging lahat na lang i-upgrade. Meron pong mga factors na ating dapat i-consider. At yun nga po, hanggang dito na muna ang ating video. At kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me kasi tao lang po tayo, nakakamali. At kung may gusto po kayong video na tutorial na i-video natin for the next vlog, comment down below lang po. At sa mga interested sa aking mga items na for sale, PM lang po ako sa aking FB page na nasa nasa description ng ating video. At yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works.